Kush Umad Edba, Tajikistan. Hello, it's Megan Boni. In today's video, we'll be hiking from the 5th to the 7th lake here in Panjaken, Tajikistan. Tara! Rampa tayo! Ayan, good morning. Tajikistan, ang lamig-lamig kagabi. And, ayan, malamig pa rin naman ngayon. And, ang ilaw dito, or kuryente, limited. So, may time na wala. Kagabi, nag-start siya 6 p.m. Tapos, nawala ata ng 9. Tapos, ang alam ko, wala ulit. Tignan natin. Ayan, may heater naman sila. Pa-heater. May ilaw na. So, ayan, may pailaw na pala. And, ayun ang lamig kagabi. Sobra. And, may free breakfast yung binok ko. Ba't ganito yung boses ko? Sobrang lamig ba? Tapos, may namit akong mga travelers din kagabi. Magjawang taga-Italy, Australia, tsaka taga-France. Inom na ako. Today mag-hike kami, kasama ko yung magjawang taga-France sa number 5, 6, tsaka 7 lakes. Kasi yung 1 to 4 na daanan ko na. And, yan, gulo ng room ko. Sobrang lamig. So yan, mag-breakfast na ako, din mag-prepare. Excited ako makita yung lakes pa. Yung 5, 6, and 7. Dito sa Tajikistan. Ito, binili ko kahapon sa Panjaken. Hindi ko lang kung paano siya kainin. Ayan, very autumn feels. So, niinom naman daw yung water dito. As long as hindi ka sensitive. Ayan. Lamig. Hindi ko alam kung anong temperature now kasi walang internet. Yan, breakfast time na dito sa Tajikistan kay Jumaboy Guest House. Yan, may paitlog. Walang naman yung breakfast. Meron silang tinapay. Parang ito yung rice nila. Yung ganitong bread. Yan. Yan, kain muna ako. Ayan, mag-hiking na kami. Kasama ko yung dalawang magjawang French. Hiking to the 7th lake is optional. You can also go by car instead. Luckily, I met a French couple at my accommodation, so I wasn't alone on the trail. The hike took about 8 hours round trip based on the timestamp, covering roughly 26 to 30 kilometers depending on your pace. Sorry, when we walk, we stop a lot to. Oh, it's okay. I love to. Okay. Take pictures And just enjoy the enjoy. land. Yes, Wow, so beautiful. Oh, Huh? I forget my swim suit. I will just put my leg. So ayun, naglalakad na kami. Kasama ko yung dalawang Frances na magjowa. Punta kami ng 5th lake. 6 tsaka 7. So, mahaba-habang lakaran to. 20 kilometers ata. So, ayan. Super walk kami. Hindi na ako naggandahan ng heels. Nagsapatos na talaga ako kasi mahaba-habang lakaran to. Ang ganda ng view. Ayan, may nadaanan kaming school. Ito yung school nila. Super high yung mga tao. Mga lokal. And yan yung mga bahay. So ito nadaanan namin yung town nila. Wala pa rin signal dito. So yung mga tao dito walang internet. Malayo sa kabihasnan. So hindi sila exposed sa social media tsaka outside world. Hello.
Andito na kami sa Fifth Lake. Lake Kurdak. Oh, that's the name. Hopaso. Soy. Yeah, ito na yung... Ayan lang ang Fifth Lake dito sa Seven Lakes, Tajikistan, sa Panjaken. Sobrang lamig kagabi. Ngayon, medyo malamig-lamig pa rin yung hangin. Pero nainitan na yung dalawang mag-chok. Ay, medyo mainit-init na siya. Ang ganda ng view. Nakakaloka. Nakarating ako ng Tajikistan. Ang ganda, parang painting lang. So, papunta na kami sa Sixth Lake. Dalawang lake na lang. And, ayan. Painit na siya. Ganda. Ayan, medyo pataas na tong part na to. Tingnan nyo. Ganda. Buti na lang may kasama akong dalawang naglalakad dito ngayon, taga France. Sa accommodation din. Namit ko sila kahapon. Sabay ang dating namin. Ayan, oh, may mga animal. Nagsikalat lang sila rito. What is this? Base Camp Marguzur. Oh! This is the 6th. Yeah. Wow. Ay, hindi na lang Sixth Lake. You wanna go down? We have a lot of time. Yeah, we're gonna have time. We can have a break. Yeah. It's beautiful. And the Seven Lake, I did not research how it looks like. I don't know. We'll figure it out. Nobody swim there? No. No, but It's cold. we wanted to swim Oh. and we forgot our swimsuit in the. But it's... Maybe I will swim in the seventh lake. Ayan. May pa-base camp pala dito. May aso. Oh. Je vais pas me rapporter. Ito na ang end ng Lake 6. And pa Lake 7 na kami. Medyo malayo-layo pa ata yun. Mas mahaba yung Lake 6. Mahaba yung linakad namin. Il y avait un truc dans la... Ayan, another village ang nadaanan namin bago mag Seven Lakes and walang mga tao sa labas. Tahimik. It's quiet town. Yan oh, ang kanilang mga goat.
Yan, may mga nadaanan na ulit kaming mga bahay, pero parang ghost town. Wala kami makita mga tao. Saan kaya sila? Oh, look at the car. So we will going to walk here, right? There's other way. Ayan, sa patas na yung dinadaanan namin. Yan yung linakad namin kanina. Pataas ulit kami. Papuntang pang Seven Lake. So parang less 1 or 2 kilometers na lang. Hello! Ayan, tanaw ko na ang Seven Lake finally. 11 kilometers ang linakad namin. Ayan na siya. Tanaw na siya. Wow. Wow. How was survive? Oh, On reste une autre part. Ouais, on va s'en va. so ayan, merong pang daanan sa gilid. Pabio ata to. Pero yung mga turista dyan nakaupo, kumakain sila. So titignan namin tong masikip na daan. Kasi masikip tayo. Eme. Ayan, ito na kami sa Seven Lake. And kakain muna kami. Nag-stop kami dito. C'est que après, si tu voulais peindre et si tu voulais faire de. Je pense que ça va. Enfin, on verra sur la nature. Ah oui, c'est juste inconscient. Worth it yung 12 kilometers na linakad namin. So ayun, kumain muna kami rito sa tabi. And binili ko tinapay. Tapos yung tubig sa tap water lang. Naiinom naman daw siya basta hindi ka sensitive. Ayan. Ganda. So ayan, titignan namin yung dulo ng 7th Lake. So kung makikita nyo, ayun, merong, yun na yung end niya. Ay, napagod na ako ha. Ganda, lumalamig na siya ulit. Ganda. Ayan, tanaw ko na ang 5th Lake. So meaning malapit na kami sa aming accommodation. So kinaya namin ang lakaran. And tinignan ko yung phone ko. Nakaka 22 kilometers na kami back and forth. Ayan, haggard na ako mga misis. Pero worth it dito sa Tajikistan, sa Seven Lakes. And advice ko, magstay kayo dito sa Seven Lakes mismo kesa mag-day tour. Kasi pag andito kayo, may enjoy nyo talaga. And magstay kayo kay Jumaboy Guest House. And ito yung pinakamahal kong trip in a way sa Central Asia. Kasi yung transportation ko is 120 USD. Wala kasi akong kahati, kaya mahal. Pero worth it naman kasi pag tinitignan ko yung way, tsaka yung layo, tsaka yung daan, tsaka yung view, worth it yung 120 USD. And then, accommodation ko, nakuha ko siya ng parang 40 USD, parang 2,000 plus in pesos for 2 nights. And free breakfast siya. Tapos, yung dinner, parang 80 somonis, para siyang 500 something in pesos. Mahal, pero syempre, nasa malayong kabihasnan tayo. And
limited lahat. Tapos, ano yung sabihin ko? Walang signal, walang internet. Kaya 2 nights akong walang internet, walang social media. Pero sinabihan ko na yung mga friends ko, family ko na pupunta ako dito sa Tajikistan wherein wala akong connection. Ayun. So, meron palang snow leopard dito sa Tajikistan. Pero syempre wala kami nakita. May mga batang nag-o-offer ng ang bait ng mga aso rito, oh. Ayan, may mga naglalaro ng football. Parang ito lang yung kwan nila dito. Pastime. Kasi wala namang internet. Wala rin namang social media. Tsaka walang signal. May signal yung kwan network pero walang internet. Ayan. Very tahimik lang ang buhay. So malapit na kami sa accommodation. Hindi pa naman sumusok ang aking mga paa. Lumaban ako ng 24 kilometers. Ayan, dito na kami sa aming accommodation at may sumama sa aming aso. Sumama hanggang dito. Malamig. Ayan, finally. Dito na kami sa accommodation after 48 years. Ay. Siguro kapag mag-isa akong pumunta ron, tapos naglakad na ako pabalik, di ko na mahanap yung accommodation. Nakakalito siya. Ayan, dinner time dito. And may pakanin na. Parang tagal ko hindi nagkanin, ha. Ayan. Ayan, kaalis na ko dito sa Margusor, sa Jumaboy Guest House. And nakasakay na ako ulit sa the same sundo, the same driver. And ang bait ni Muslim pala pangalan niya. Ang tatay niya yung Jumaboy. And ayun, nag-enjoy ako dito. Worth it yung binayad ko kasi mag-isa ko lang, kahit mahal siya. Worth it yung place. Walang signal pero na-enjoy ko ng sobra. Ayan, may padaki. Very autumn mga tao. Ayan. Ayan, ito na ang Panjakent. Ito yung town. Kapag nag-cross kayo ng border, ito yung unang town. Ito rin yung dadaanan nyo papuntang Seven Lakes. So, ito yung parang pinaka-town nila. Center. Pero wala pa ring signal ng internet. Hindi ko alam kung bakit. So, parang wala ding silbi yung kung bibili ka ng SIM card. Itong SIM card ko dito, binigay lang sa akin. Nang na-meet kong friend sa Kyrgyzstan. Nailaban ko na ang ref magnet, mura lang dito sa Panjakent. And sinamahan ako ng driver para meron akong interpreter. So, punta na tayo sa Tajikistan. Nakabili tayo ng ref magnet and pabalik na kami sa sakyan. Dito kami sa bazaar sa Panjakent. Ayan, bubili. Lunch muna kami malapit sa bazaar. Oh. Ang laki ng meat nila. Mura lang yan. Yan yung presyo, oh. 12 somoni ito. Ito naman 19 somoni. So parang 100 pesos. Mura lang yun. Kain na kami. Ayan, nabusog ang person. Ang binayad kong total is parang 818 pesos. And pa-border na kami. Pupunta na ako ng Samarkand today. Talagang in-enjoy ko lang yung eksena ko dito sa Tajikistan. So far, super safe naman. And ang bait ng driver. So far, siya yung driver ko nung papunta tsaka pabalik. So libre ko na siya ng food kasi pumasok ng aking sahod, charot,
Hindi ko nga, wala kasing internet, may SIM card pero hindi gumagana. Malala ang corruption dito sa Tajikistan, mga misis. Yung mga pulistika or mga police, pinapastop lagi itong sasakyan tapos nagbibigay naman itong driver ng pera. So parang mafe-feel mo talaga. Eme-eme na lang yung pastop nila. Tajikistan is one of the most unforgettable countries I've ever visited. Mostly, the host at Jumaboy Guest House was incredibly kind and I highly recommend staying there. I am now heading back to Uzbekistan and I'll be sharing more of my Central Asia journey in my next vlog. Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye for now.